Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglamag-lamag na tao with evidence. So ito kabibig ba? Ito lang ay base sa mga kuro-kuro at opinyon. Meron akong nabasang post ni Kato Sas Rogando Sasot at Atty. Rowena Guanzon. Naku po. Manginginig talaga ang ICC prosecutor kung magiging totoo to. Remember na pag-usapan sa binulgar ng ex-military ang ex-marine na di umano'y si Zaldico ang nag-facilitate sa pagpasok ng ICC investigators na di umano'y kasama si Trillanes na ngayon ay dininay ni Trillanes na hindi totoo at gawa-gawa itong mga actuations, itong mga istorya na ito para masira lang ang ICC prosecutors, para masira at naging maganda ang imahe ni Digong mga kabibig. Sabi pa nga ni Trillanes na posibleng magkakaso ang ICC laban sa 18 ex-marines mga kabibig. Ngayon kabibig, ang tanging susi sa istoryang ito ay si Zaldico. Chika-chika mga kabibig, istorya kabibig na posible daw surprise witness si Zaldico na aanib kay PRRD at lalabanan ang ICC prosecutor. Posible daw si Zaldico ay uupo at sasabihin lahat kung ano ang ginawa ng mga ICC investigators. At I'm sure Zaldico hindi na nagpapakita. Wala ng video pinapalabas. Sabi ng iba, tamang-tama lang ngayon na napag-usapan ulit ang pangalan ni Zaldico sa kasisimula ng hearing sa di umano'y hearing of charges ni Pangulong Roa Duterte. At bakit sa panahon na nagkaroon na ng hearing? Kaya nga maraming mga kuro-kuro, opinion kabibig, ito ay share ko lang sa inyo ha, kasi curious din ako. Ito kabibig ko. Sabi ni Sas Rogando Sasot, ito ha. Ito ang sabi ni Sas Rogando Sasot. Zaldico, I think will be a witness at the ICC for defense. Yan ha. Yan ang sabi ni Sas Rogan. Check natin ha kung ano ang komento ng mga netizen hinggil sa komento ni Sas Rogando Sasot. Okay, hanapin natin ito. Zaldico will be a good witness. Saan ba yun? Malayo na yun. Nasaan ba? Hindi yan. Posible mga kabibig sa panahon ngayon na parang tawag dito, parang tahimik lang si Zaldico. Posible. Diba? Naku po. Paano yan kung magiging witness si Zaldico? Naku po. Paano yan mga kabibig? Ito kabibig ha. Ito ang mga post ni Sas Rogando. I-share ko lang sa iyo. Baka mapaisip mo rin doon. Ito. Wait for na. I-share ko ito. Ito na kabibig slam dunk evidences of corruption conducted by ICC investigators in the Philippines. The statement of the Marines plus documentary evidence support the conditions of bribery that even cost of shipping their luggages back to the US and the Netherlands were shouldered by Zaldico. So, kung si Zaldico ay tatayong witness, posibleng sasabihin niya to. Next, ito kabibig. One of the evidences the defense team have at the ICC is a covertly recorded conversation among 4 people. Ito na. The prosecution just gave it to them about a week ago. It's required in ICC for the prosecution to give the defense any evidence they have in favor of the accused. The conversation is about the scheming of getting witnesses for the ICC. Nala. The schemers are clearly working at the behest of BBM, who have to be protected through plausible deniability. Now the question is, who are the schemers recorded the conversation and gave it to the ICC?
Hala, yan na, bookingan na kabibig. Sino kaya ang mga skimmers na ito? Nako po, yan na. Sabi dito ni Sas, oh. Ayan, ito ba? Nako. Paano yan kabibig? Zaldico, I think, will be the witness at the ICC for the defense. Ano ang mga komento ng ating mga netizen? He'll be a very credible witness with the witness of the bribery and corruption of the ICC investigation team. Siguro, kasi siguro paglabas ng ex-marines ng bodyguards niya ay may signal niya. Good idea at saka yung mga maris na nag-convert ng peso to dollar para ibigay sa ICC investigator. And when it happens, that's the end. Thrilling, may mga offshore accounts siguro, tatanong lang, politically motivated, pwede siyang gawing witness na hindi siya nakauwi na Pilipinas dahil sa current admin. Ano? Posible na ang paglabas ng mga Marines itinaon talaga ng confirmation of charges dahil dito makikita kung ano talaga ang dahilan kung bakit pinadala si Tatay Digong sa ICC. Ano, pwede din mga kapipig? Pwede talaga, itinaon talaga nila na itong paglabas ng 18 Marines na mention ang pangalan ni Zaldico at baka si Zaldico talaga ang posibleng maging witness, isa sa mga witness ni Attorney Kaufman. Nako, bulabuga na talaga kabibig. Yan ang mga sinasabi natin. Hindi nyo kayang-kaya si Attorney Kaufman. At sabi ni Attorney Rowena Guanzon, what if unti-unti nang papunta ng The Hague si Zaldico, tapos expose niya doon ang kinalaman niya sa kaso sa ICC. Nako, yan na. Sinasabi ni Attorney Guanzon na what if daw papunta na sa The Hague si Zaldico at itong si Zaldico ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa kung ano ang kanyang kinalaman at ano ang kanyang alam tungkol sa ICC. Naku, yan ang sinasabi nating the end is near. So, tawag dyan, the time of reckoning. Kasi itong sinasabi natin ha, yung part ng affidavit ng mga ng mga Marines kung nakalimutan nyo. Ito yung affidavit nila. Basahin natin. Pagdating ng December 2023 ay kami, Rosebert Waupan, Romel C. Galapon, Cecilio Laruder, Bernard Tubi at iba pang naming mga kasama ay nautusan na sunduin ang mga tinawag ni ng Mark and Paul na foreigners sa airport. Ibinigay ni Sonny Trillanes sa akin, Bernard Tubi, ang contact numbers ng darating na foreigners. Unang dumating ay dalawang lalaki na ang pangalan ay Glenn Cala at William Rosato. Sa sumusunod na gabi ay 4 na babae naman na dumating na isa sa kanila si Chantal Daniels. Ilan sa mga ginagamit ng mga partners na sasakyan ni Zaldico ay ipinapakita sa larawan sa ibaba. Ito yon. Tumuloy ang mga taga-ICC sa Sidanis, Makati at nagstay sila doon ng 2 linggo. Na-assign ang ilang sa amin na mag-provide ng security sa mga foreigners habang sila ay nandito sa Pilipinas. Ang kailang accommodation sa Sidanis, Makati ay sinagot ni Zaldico dahil si Mark Tiksay ang nagbayad. Minsan na pag-alis ng mga taga-ICC ay pinakita pa ako, Bernard Tubi, na ipa-shape ang kanilang ibang gamit dahil hindi na daw magkasya sa kanilang mga maleta. Nasa ibaba ang mga larawan ng mga resibo ng DHL ng pagpapadala ng kanilang mga gamit nila via Bracken sa USA at Delcor Murphy sa The Hague, Netherlands. So ito yung parte ng affidavit ng ex-marine. So nag-react ang mga manok. So, itong posibleng totoo ito kapipig. Diba? Naku. Ano ang iyong komento hinggil dito mga kapipig? Totoo kaya na si Zaldico ay posibleng lalabas bilang ICC defense witness? Naku mga kapipig. Naku. Ano kayang gagawin ni VVM kung magkatotoo man to? So, ano ang inyong reaction mga kabibig? Comment down below, be. Ito kasi, ito yung proseso, ito yung nangyari ng pagpasok ng ICC. Documented, sabi ng mga ex-Marines. So, let's watch this video. Nangyaring operasyon ng ICC.
This one. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinaparating sa kanila ni Sunny Trillanes. Yan nga. Diba? Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Nangyari kabibig. So yun ang nangyari kabibig, di ba, Meow Meow? So ano ang iyong reaction? Posible kaya maging witness sa depensa si Zaldico? Bye everyone. See you next time.